So ito kasi yung ano, ito na yung bagong press release. Ang bagong press release is this. Tungkol pa rin to dun sa Distab. Okay. Ang bagong press release, mga kotsero, is this. Si Digong na raw ang nagkusang lumapit para makipag-ayos kay presidente. Yan yung ano. Yan yung bagong press release, guys. Yan ang bagong press release. Panoorin ngayon natin yung bagong press release ni Attorney Harry Roque. Okay, panoorin natin to, guys. Wait lang, isip mo na. Baka nasa ano eh. Nauna na po si FPRRD na magpahiwatig na nais niyang makipag-ayos kay PBBM. Ito po ay sinabi niya sa isang press conference na naganap dyan po sa Davao City, no, na dinaluhan ng mga Davao media. Tatlong bagay ang sinabi ni PRRD. No? Una-una, pinasinungalingan niya na siya may kinalaman sa kahit anong distab. Ang sabi niya, sino namang loko-lokong mga militar at pulis ang pupunta sa kanya para sumuporta sa distab? Siya'y tapos na, wala na sa kapangyarihan, may baston na. Pangalawa, siyempre nakiusap siya para kay Pastor Quiboloy, yung kanyang programa na pinagbawal, na sinuspend ng MTRCB, sabi niya, wala naman siyang bana talagang ginagawa kay PBBM, no? If at all, mga observation lang on state policies, pero talagang consciously hindi naman niya binabanatan si PBBM. Kaya nais niyang makipag-usap, miski indirectly kay PBBM tungkol dito sa issue ng SMNI kasi malinaw naman, talaga namang ginigipit ng SMNI. At kahit balik-balik na rin natin ang MTRCB at saka ang NTC, sa ilalim pa rin niya ng ehekutibo, no? So, kikilalanin pa rin nila ang kapangyarihan ng presidente. At pangatlo, siyempre, sabi niya, wala na siyang plano sa politika. Kasi siyempre, yung ilang mga diehard na loyalists, kinukonsidera na banta pa rin si PRRD kasi baka nga pumasok pa sa politika. Hindi, sabi promise, niya, hindi. pagod na siya. So, ayaw na niyang bumalik sa politika. So malinaw po ang sinabi ni PRRD, wala siyang kinalaman sa distab, gusto niya makipag-usap kay PBBM tungkol sa pagigipit sa SMNI at sa kanyang kaibigan na si Quiboloy at wala na siyang planong bumalik sa politika. Okay, wait. Bago natin tuloy. Parang nakakatawa lang yung comment ni Attorney Harry Roque tungkol dun sa distab. Bakit? Bago natin ipagpatuloy ang ating mga pinag-uusapan ngayon, mga kotsero, as usual, ay mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details nyo dyan at pwede na ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pawn shop. Yun nga, Cash Pickup pala yun. At iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin na yung promo code na Coach Jarrett, ayan sa taas sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Sa kanya kasi nanggaling yun. So medyo weird lang na sasabihin niya na, nagkomento na si FPRRD tungkol sa distab. Pinasinungalingan niya yung distab. Di ikaw pala yung pinasinungalingan niya. Kasi sa kanya nang galing yun eh. My informant revealed that the president was dismayed by the destabilization rumor allegedly involving retired military officers and FPRRD. In reaction, Marcos started having second thoughts about completely disengaging with the ICC. Attorney, it's sa'yo nang galing kasi yun eh. Sa'yo po nang galing, attorney, yung chismis nung distab. Or hindi naman sa kanya nang galing yung chismis. Sa kanya nang galing yung expose ng distab. So it's really quite interesting, mga kotsero, na sinabi po dito ni Attorney Harry Roque na pinasinungalingan daw ni Digong yung rumors tungkol sa distab. Kasi siya yung nag-expose ng rumors ng distab. Ay, nako. Sabi ko sa inyo mga kotsero, yung press conference na yun ni Digong,
it really, ano yun eh, it's very damaging sa napakaraming propaganda na ikinalat ng mga DDS. Lalo yung mga DBS, yung mga balahurang supporters nila. Ngayon, hirap silang kumambyo. Hirap silang kumambyo. Yung isa, ang sabi, mag-intay pa tayo ng 2 years. So, ganun, lalabas din daw yung video. Natawa ako dun sa isang explanation eh. Ang sabi niya sa explanation, yung isang interpretation niya sa sinabi ni Digong is, Digong is a lawyer, so his language has to be precise. Hindi raw sinabi ni Digong na walang video. Ang sinabi daw niya, hindi pa raw niya nakikita. Yun. Okay, now we're arguing semantics. Kasi naalala ko, nung pinanood yung video, nagtatanong pa lang yung reporter, sumagot agad si Digong, ang sabi niya, wala yan. Doon ang unang-una niya sinagot. Wala yan. Tapos, ang sunod niya sinabi, kung cocaine lang, ang daming mayor na nagko-cocaine dito. Tama? Parang ganun eh. Ang daming mayor na nagko-cocaine. Ganun. He categorically said, wala yan. Wala yan, sabi ni Digong. Kung meron man, matagal nang lumabas yan. It's very categorical eh. It's very categorical. So, I guess, yung ano na dyan. Spin na yon, paikot na yon para mabawasan yung damage. Tapos, ang gagawin nila ngayon, magpapakita sila ng picture ni Digong na kumakain ng pulboron. Kasi hanggang doon na lang ang pwede nilang gawin eh. Pang-asar. Doon na lang gagawin nila. Papakita sila ng picture ni Digong na kumakain ng pulboron. Kasi hindi sila makapagpalabas ng video eh. Palabas kayong video, maniniwala kaming lahat. Ako maniniwala talaga ako. At I'm true to my word kapag nakapagpakita kayo ng authenticated video na si PBBM ay nagko-cocaine. I will say this categorically. I will withdraw my support sa Marcos at Duterte and I will even call for their impeachment. So yun. So ngayon, kambyo-kambyo silang lahat. Same is true. Ang basa ko dito, ganun din kay Attorney Harry Roque. Dumadamage control siya. How? Ang ginagamit niya ngayon pang damage control, etong sinabi ni Digong na makikipag-ayos siya kay PBBM. Tuloy natin. Ang tanong, ano naman kaya ang magiging tugon ni PBBM? No, see? Yun ang spin. Yun ang spin. Ang tanong, ano ngayon ang magiging tugon ni PBBM? Actually, hindi si PBBM ang nagsalita, kundi si PCOO Secretary Garafil. Alam niyo po, importante na siya ay PCOO Secretary. Ibig sabihin niyan, siya ay head ng departamento na nakipag-ugnayan sa media. Pero hindi po siya spokesperson, ha? So napakahirap na tanggapin ang salita ni Garafil bilang salita na rin ng presidente. Kasi ang sabi ng presidente, nung siya kumakandidato pa, hindi na niya kinakailangan ng spokesperson dahil siya mismo magsasalita para sa kanyang sarili. Pero ang sabi nga ni Secretary Garafil, kahit kailan ay makikipag-usap si PBBM kay FPRRD, no? At ang sabi nga, matapos na magsalita ng ganyan si PRRD, ay tatawag si PBBM. Well, ako naman po, no, bilang dating tagapagsalita ni FPRRD, malalaman ko kung tumawag na. Wala pa po akong impormasyon na nakalap na tumawag na talaga si PBBM kay PRRD kung gusto makipag-usap ni PRRD. So, sa wait, tuloy natin. ngayon po, wala akong impormasyon na naganap na ang pagpupulong, no? So, ang assumption ko, hindi pa nagaganap ang pagpupulong. Okay. So, is it necessary? Masisira po ba babagsak po ba ang ekonomiya pag hindi nakapagpulong si PBBM at si FPRRD? Tataas po ba ang krimen kapag hindi nakapagpulong si PBBM at si FPRRD?
Tataas po ba ang ano na lang, on the other hand, tataas po ba ang ating gross national product kapag nakapag-usap si PBBM at si FPRRD? I don't think it's a matter of national importance. So what? Kasi ngayon mga kotsero, ang gusto nilang positioning doon sa message ay ini-snub ni PBBM si FPRRD. Okay, pakinggan nyo pa. Tignan nyo ha. Maririnig nyo yan habang pinapanood nyo to. Sa totoo lang po, bukas meron kami dapat scheduled na pagpupulong ni Presidente dito sa Maynila, pero last minute po na-cancel. No? Pero importante naman po yung nangyari na nauna na si FPRRD na kumbaga gumawa ng hakbang para makipag-ayos or maayos ang gusot sa panig nila na dalawa ni PBBM. Kahanga-hanga yan. Bakit? Mas matanda si FPRRD. So sa ating kultura, yung bata ang siyang nagpapakumbaba pagdating sa mga matanda. Talaga naman pong nagpakumbaba si FPRRD nung sinabi niya na gusto niya makipag-usap. Pero sa tingin ko, kung talaga matutuloy ang pag-uusap dyan, lilinawin na rin ni FPRRD kung ano talaga ang plano ni PBBM pagdating sa ICC. Dapat usapang tapat, man-to-man. Kung nabalitaan nyo na po, no, dahil dito sa mga Houthi, ang mga barko po ngayon na nagdadala kasama ng langis, hindi na dumadaan sa Gulf of Aden. Umiikot na sila sa Africa. So, ang ibig sabihin niya, natitriple na ang cost of transportation ng mga langis natin. Yan po yung magta-translate sa mas mataas na presyo na naman ng langis. At pag tumaas ang presyo ng langis, lahat ng presyo ng bilihin, tataas na naman. Bukod pa dyan, mukhang lumalala po. No? Dahil talagang nagputo ko na sa panig po ng Hezbollah dyan sa border ng Lebanon at ng Israel at ng Amerika. Dati, mga pakunti-kunti lamang putukan. Pero ngayon, all-out putukan na po. So bukod sa Gaza, pumutok na po yung labanan sa panig ng Israel at sa parte ng Lebanon. Ang mga lumalaban doon ay suportado ng Iran. Alam naman natin na ang Iran din ay isang major oil exporting country. No? Fasten your seatbelts po dahil matindi po ito kapag kumalat ang gulo sa gitnang silangan at ngayon po sa ayaw at gusto natin dahil sa ginagawa ng Houthi na hindi na dumadaon ng mga barko ngayon sa Gulf of Aden, talaga pong tataas ang presyo ng langis at petrolyo at ang presyo ng lahat pa ng bilihin. So sa panahon nito, tingin ko, dapat pagsamantalahan na ni PBBM itong pagkukumbaba ni FPRRD at magsanib puwersa na sila uli, magkaisa na sila uli, nang sa ganon, pag nagkakaisa sa bayan ng Pilipino, mas mahaharap natin ang pagsubok, lalong-lalo na sa pagtaas na naman ng presyo dahil dito sa lumalala at lumalawak ng gulo sa gitnang silangan. Congratulations po kay VP Sara, pinaka-trusted. Siyempre. Papalakpak yung ano. Patapusin na natin. Pa rin po at pinakamataas pa rin ang approval rating ni VP Sara. At hindi po nagpatuloy yung pagbaba sa kanyang trust at approval rating. Tumaas po siya ng 3%. Ibig sabihin, bagamat merong margin of error na 3%, tumaas na po. Dati bumaba siya ng 2 nung third quarter. Sa fourth quarter, nabawi na niya. At sa ngayon po ay tumataginting na 74% ang approval rating. Pinakamataas pa rin sa lahat ng mga nanunungkulan. Ibig sabihin, bebuti nga, kahit anong ipukol nyo kay VP Sara, siya'y patuloy lang naninibihan at patuloy na pinagkakatiwalaan at patuloy na happy ang mamamayan kay VP Sara. Incidentally, ang pinakamababa po sa survey, si House Speaker Martin Romualdez. Sana naman matanggap niya ang mensahe na ayaw ng taong bayan ang ginagawa niya na sobrang pamumulitika. Abay, hindi pa nga tapos ang galit ng taong bayan sa sobrang pamumulitika. Ayan na naman, People's Initiative for a Fee. Mantakin niyo, signatures for sale. Pati ba naman ang pagbabago ng batas, si Harry Roque nila? Baboy na po ang ginagawa nila. Binababoy nila yung konsepto ng people power sa pamamagitan ng People's Initiative. Wait lang. Huwag natin pansinin yung sa huli. Kasi hindi naman yan yung topic. Tsaka na topic na natin yung People's Initiative nung una. Alam nyo na opinion ko dyan. Ay, alam nyo natawa. Alam nyo kung ba't ako napahagalpak doon sa parte ng ano.
Nagkwento ng mahabang-mahaba si former spokes ng tungkol sa Houthi, tapos umiikot yung mga barko sa kabilang side, sa kabilang side ng Africa, mas mahaba na yung tinatahak na biyahe, et cetera. Tapos nagpuputukan na yung Hezbollah, tsaka yung Israel, et cetera. So, hindi may ganung kwento, geopolitics, et cetera, di ba? Tapos all of a sudden, biglang sasabihin, kaya dapat i-take advantage na ni PBBM itong pagpapakumbaba ni FPRRD. Alam niyo ba't ako natawa doon? Anong connect? Ano pong connect, Attorney Harry? Bakit? Anong connect ni PBBM sa Hezbollah? Anong connect niya sa Israel? At sa Houthi? Pag ba nag-uusap si PBBM at si FPRRD, magkakaroon ng kapayapaan sa Gaza? Sorry na. Pero nakakatawa kasi. Ay, sorry na, Attorney Harry. Alam niyo, binoto ko to si Attorney Harry Roque eh. Alam niyo, ang galing niya. No wonder siya yung spokes ni PRRD nung panahon niya. No wonder. Ang galing niya magpaikot ng kwento. Seriously. Really. Deserve niyo po maging spokes. Deserve niyo po, sir. Deserve niyo po, attorney. Promise. Ang galing nung paikot niya, di ba? You have to admire the guy. I mean, whether you agree or disagree kay Attorney Harry Roque, you have to admire the guy. Bakit? Kasi, number one, yung pagkakapahiya niya doon sa sinabi ni Digong ng distab, naipaikot niya. Anong paikot niya? Si FPRRD na nga, siya na nga yung matanda. Siya pa yung siya pa yung lumalapit. Sa kultura natin, dapat yung mas bata ang nakikipag-ayos. Siya dapat ang nagpapakumbaba. Tapos siya pa yung hindi namamansin. You have to admire the guy. Only a creative mind can think of such stuff. Seriously. Ang galing nung paikot, guys. Ang galing, promise. Ang galing talaga, promise. You have to admire the guy. Doon sa effort na yun. Ano pa? Yung sinabi niya na tawag dito. Nang pa ako naisip kanina, nakalimutan ko tuloy. Ayun nga, yung yung nagkakaputukan na raw sa Israel tsaka sa Gaza, tapos nagkakaproblema sa pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa Houthi, tapos may Iran pa daw na nakisama sa na biggest oil producer, etc. Alam niyo yung pinapatungkulan niya doon, mga kotsero? Simple lang, China. Bakit? Kasi mas mahal ang presyo ng bilihin kapag umikot ka nga naman sa mas malayong lugar para lang makapagbagsak sa'yo ng commodities. Diba? Tapos si Iran, kasama sa BRICS. Diba? Yun yung ibig niyang sabihin na i-take advantage ni PBBM yung pagpapakumbaba ni Digong. Para ma-connect tayo ulit sa China. Yun o yan. Why will he go to the rhetoric? Why will he go to the rhetoric of all of that? Kung hindi niya patutungkulan na mayroon tayong malapit na trading partner na China. Kung saan, close na close ang FPRRD kay Xi Jinping. Kaya i-take advantage daw yung pagpapakumbaba. Alam niyo ba, mga kotsero, di ba umapila sa Court of Appeals ang SMNI? Alam niyo ba na-dismiss yung kaso? Alam niyo ba na-dismiss yung kaso ng SMNI sa Court of Appeals? Bakit? Maling venue.
SMNU. Kasi mga kotsero, meron nung doctrine sa law. Alam naman to ng mga abogado ng SMNI. I'm sure alam nila to. Kaya nagtataka rin ako nung una, ba't sila dumiretso ng Court of Appeals? Kasi mga kotsero, meron nung doktrina sa ating law. Ang tawag po doon, the doctrine of primary jurisdiction. Ano ba ibig sabihin ng doctrine of primary jurisdiction? Kapag meron hong mga complaints or tulad niyan, merong apela sa desisyon ng isang quasi-judicial body, kailangan muna masettle yan sa quasi-judicial body. Ganun ho yan. Sa ahensya ho muna. O doon sa body na quasi-judicial, dapat mo munang isettle yun, yung kaso na yun. Doctrine of primary jurisdiction. Bakit? Kasi ibig sabihin, kasi nirerespeto ho ng korte ang expertise ng mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. So, dapat kung umapila sila, hindi ho sila aapila sa Court of Appeals. Aapila ho nila yung kanilang suspension na 30 days sa NTC. Sa NTC ho muna. Bago ho sa Court of Appeals. Actually, RTC nga muna. Bago ka mag-Court of Appeals. Or baka dumaan ka pa ng baka dumaan ka pa ng Office of the President. Bago ka umabot sa court, sa RTC. Ang layo pa ng steps mo. Bago ka umabot pa sa RTC. So, ngayon, alam naman ng mga abogado ng SMNI yun, kaya nagtataka ako nung unang nag-appeal sila. Hindi sa NTC, nag-appeal sila sa Court of Appeals. Weird. Alam naman nila yun eh. Alam naman nila yun. And alam nyo mga kotsero, hindi ako naniniwala na na bobo yung mga abogado ng SMNI. No, they're not. The fact that they're lawyers, it means that they already have the intellectual capacity. Except for Lenny Robredo. to be smart. To be smart. Pero, diba? Hindi ko alam, baka iba yung atake nila. Ayokong lagyan ng mali siya yung ginawa nila na yun. Pero baka iba lang yung nila. Yun na lang yun na lang sasabihin ko. So, kaya yun. So, it's really weird. So, kaya sinabi nga ni Attorney Harry Roque, ginigipit ng SMNI. Kaya si FPRRD, kakausapin rekta si PBBM. Kasi, NTC ay under the executive. Ayun na nga mga kotsero. So, meron tayong tinatawag nga na doctrine of primary jurisdiction. So, alam ni Attorney Harry Roque, sinabi nga niya eh. Sabi ni Attorney Harry Roque, kaya nga ro kakausapin ni FPRRD si PBBM dahil under na executive ang NTC at MTRCB. So, alam nila yun. Kaya nga, it's interesting for me nung dumiretso sila sa Court of Appeals. Medyo parang, ano kaya yung strategy nila? Napaisip ako nun. Pero okay lang. Tapos, so yun. So this is really a very interesting development kay Attorney Harry Roque. Na una, ang positioning nila ngayon si PBBM is ignoring FPRRD. Parang ganun. Tinatabla, kumbaga. Kasi, eto na nga lumalapit na nga sa'yo Ayaw mo pang kausapin, ayaw mo pang lapitan, ayaw mo pang mag-react. Siya na nga, mas bata ka dyan. Yung matanda na nga lumapit sa'yo, ayaw mo pang pansinin. Parang ganun. Parang ganun yung dating, guys. So, I think this is parang ganun yung ito yata yung pangsalba niya sa sarili niya. Parang ganun. At pangalawa, mga kotsero, yung chismis dun sa
kapag nag-usap daw si FPRRD at si PBBM, baka maayos nga naman ang problema sa Gaza. At baka maayos ang problema sa Israel at sa Houthi at sa Iran. Parang, ano connect? Hindi nagko-connect. Hindi nagko-connect, guys eh. Alang ya. Nagulat ako doon sa comment na yun. Parang, ha? Bakit? Paano nangyari yun? Ay, nako. Ay. I think I think he's just trying to salvage yung yung mga nasabi niya tungkol dun sa distab. And ito ngayon yung nakakatawa sa politika natin sa Pilipinas. Yung dating magkakampi, mukhang parang solidified na yung pag-aaway. And it's not even their fault. It's not even the fault of PBBM. It's not even the fault of VP Sara. Hindi naman sila nag-aaway. Hindi sila nag-aaway. Alam niyo kung sino nag-aaway? Ito, sinabi naman ni Attorney Harry Roque, nagparinig siya, di ba? Si VP Sara pa rin ang most trusted elected official. Tapos ang least trusted si Martin Romualdez, etc. etc. So it's very obvious. It's very obvious kung sino yung magkagalit at kung sino yung magkaaway. If anything, si BBBM nadadamay lang sa gulo nila. Lang sino ba naman matinong tao ang may nakikita ka nagsusuntukan, makikigulo ka. Di ba? Makigulo. Lalo na kapag gagamitin lang yung pangalan mo para I know. Diba? So nakakatawa. I mean, kung titingnan niyo yung yung flow ng topics natin today, pansinin niyo from kay Kong Pulong hanggang kay Senator Amy hanggang dito ngayon kay Harry Roque. All of them are officers or at least people that we look up to who are of the same persuasion. Diba? At alam nyo, ang kaaway nila hindi si PBBM. Diba? Ang kaaway nilang lahat si Martin. Ako, I don't like Martin. Bakit masyadong hina-highlight yung galit nyo sa I don't like Martin, pero masyadong exage na. I mean, di ba? Pati magpolitikahan sila lahat. Walang problema. Huwag nyo lang kami damay. Mag-away-away kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Magpatotsadahan kayo, etc. etc. Wala kayo pa. Huwag nyo lang kami dadamay. Huwag nyo kaming damay. Paano tayo nadadamay? Tulad niyan, yung policy na, ito kanina sa NGCP, halimbawa, nagsuggest lang na bilhin bilhin na mag-invest si MIC sa NGCP. Kumontra yung isa, di ba? I think that's a good idea. Regardless of who said it. Paano pag paano kapag nagsabi niyan si kakampi nila, bawa si Bato de la Rosa, papayag kayo? Malamang good idea yun kasi si Bato de la Rosa ang nagsabi. Di ba? Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Dito po din sa Facebook, syempre. Coach Jared pong pangalan yan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless you and see you next time, guys. Bye.